na po ang ating Pastor Charles. Pwede na po tayong mag-umpisa. Salamat po sa oras mo, Pastor Charles. Purihin po ang Diyos sa buhay mo po. Amen po, Pastor. Welcome po, Ate Marlene. Good evening po sa atin. No? At purihin po ang Panginoon. So, praise God. At magkakasama po ulit tayo ngayong gabi. Amen? Masaya po ba kayo? Masaya po ba tayo, mga kapatid? Masaya Amen. po, Pastor. Ang daming Amen puso. po. Kala ko po. Daming heart, Pastor, Hindi eh. nagliparan. Po bababa na sana ako eh. Ay po, may Nagliliparan na nga, Pastor, yung invite heart po tayo. Maupo ka lang Opo, dyan eh. no? Thank Galaw you. ka ng galaw. So may invite po tayo, no? Si nasa Turkey po siya ngayon, no? Gaya nyo po ng iba na nasa ibang bansa rin. So welcome po natin, no? So pinagpalang gabi po sa atin lahat at i-show ko lang po yung aking screen. Di ba sabi ko narinig? Gusto ko namin. Mami Ludi, pa-mute po. Sa mga willing po mag-on ng camera, pwede po kayo mag-on para makita ni Pastor na naka-tune on po tayo. Okay po. Okay na po ba ang screen? Screen na Amen nakikita po. niyo na po. So praise God. No, welcome po ulit sa ating pong lesson 2 ng ating Discipleship 101. At purihin po ang Panginoon. Last Thursday, pinag-usapan po natin about paid in full. No? Meron na pong nagbayad sa atin. So yun po yung tetelestai. It is finished. Meron na pong nagdeklara sa na tayo po ay bayad na. So this night naman po, ngayong gabi naman, ang ating pong lesson 2 is the perfect sacrifice. Po, nakita nyo sa ating screen. The perfect sacrifice. Yung verse po natin diyan is ayun, no? Sabi po doon sa Hebrew chapter 7 verse 27. Ganito po yung binabanggit. He doesn't need to offer sacrifices every day as high priest. As high priests do. First to for their own sins, then for those of the people. He did this once for all when he offered himself. Sa Tagalog po, hindi niya na kailangan maghandog ng sakripisyo araw-araw. Bakit kaya binanggit po yung araw-araw? No? Titignan natin po mamaya yan. No? Gaya ng mga punong saserdote nung una para sa kanilang mga sariling kasalanan. At pagkatapos para sa kasalanan ng bayan, isang beses lamang niya ginagawa ito para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. So ang objectives po natin this evening, na po, maunawaan po natin ang pagkakaiba po ng paulit-ulit na sakripisyo ng mga saserdoteng Hudyo at ang once for all na sakripisyo ni Kristo. Pangalawa po, magkaroon ng matibay na kapanatagan na ang minsanang pag-aalay ni Jesus ay sapat na para sa lahat ng ating kasalanan. Pangatlong bagay po, mamuhay tayo bilang perfected forever na mananampalataya na hindi nakadepende sa sariling gawa, kundi sa ganap na sakripisyo ni Jesus. So, yung ating pong discipleship, no, ito po ang nandun po tayo sa position ng foundation. Kaya kailangan po maunawaan muna natin yung ating foundation, of course, bago po tayo tumungo doon sa another level, no? Kasi kailangan makita muna natin po yung ating security at assurance bilang mga mananampalataya. Kasi marami pong mga mananampalataya, no? Parang dumating sa panahon na sila po ay taon na sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon, pero nandoon pa rin po yung parang hindi naunawaan yung kanya pong ginawa ng Panginoong Kristo doon sa cross. Kaya parang nagsiserve na lagi pa rin takot. So yun yung binibreak po natin. At kailangan natin maintindihan. So this is our foundation. So ang purpose po natin, ang layunin po nito ay ituuna natin yung pansin ng mga mananampalataya kay Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. At ninanais po nating basagin
no, ang ugali ng pagtingin sa sariling dungis at pagkukulang, at sa halip ay tumingin tayo dun sa kaperpektuhan ni Jesus. So dito po ang purpose natin basagin yung tayo, yung sin conscious natin eh. Yung parang lagi natin nakikita yung sarili po natin na parang kulang, lagi natin nakikita yung sarili natin na hindi karapat-dapat. Kaya minsan, no, may mga prayer tayo, Lord, pagindapatin mo kami. So yung mga ganung panalangin po ay pagpapakita lang na hindi naunawaan yung ating pong bagay na ginawa ng Panginoon. Kasi bakit po? Pinagindapat na po tayo ng Panginoon. So yun po. Layunin din po nitong ilipat yung ating kamalayan mula dun sa araw-araw na pagkakamali patungo po dun sa minsan ng kaperpektuhan. May mga mananampalataya po kasi na madalas pa rin yung tipong parang nakikita nila sa sarili nila na yun niya, yung may mali ako, yung hindi ko nagawa ito para sa Lord, yung puro mali. So ganun ang nakikita instead of doon sa kaperpektuhan po na ginawa ni Jesus, no, at yun po ay ibinilang sa atin. Kaya ang layunin po ay mamuhay tayo na ang tanging pinagkakatiwalaan ay ang kalinisan at ang kabanalan pong nagmumula sa Panginoong Kristo lamang. So yun po yung ating purpose no po. Kaya ang pag-unawa po doon, ang pag-unawa sa perfect sacrifice, hindi lamang isang pagbabago ito ng doktrina, no? Ito ay isang spiritual journey mula doon po sa weight o bigat ng kautusan patung sa kapahingahan. So kailangan no, na maunawaan po natin na mayroong pong kapahingahang ibinigay ang Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, yun po yung kailangan nating maunawaan, yung perfect sacrifice na ginawa po ng Panginoon. Ito po yung pagkilala na si Kristo ang dulo ng katuparan po ng lahat ng ritual doon sa Lumang Tipan. So, maraming church, no, ang context po ng kanilang pananampalataya ay nagiging mahina o puno ng takot, yung parang guilt-driven. Kung ang finished work po ang magiging vision natin, ay hindi ito parang personal pong tinatanggap natin. Kumaga, hindi natin tinatanggap personally yung mga ganung bagay po, yung mga guilt-driven kung ang vision po natin is dun sa finished work ng Panginoon. Ang tunay pong spiritual transformation ay nagsisimula hindi po doon sa pagiging masigasig ka, no? Hindi ko sinasabing masama po 'yon, pero hindi po 'yon ang spiritual, hindi po nag-i-start ang transformation po doon. Saan po nagsisimula? Doon po sa kaunawaan natin, doon sa katotohanan na kung sino po yung Kristo. So, yun po yung bagay na kailangan po nating maunawaan. At ang bagay po na ginawa ng Panginoon, yung perfect sacrifice po, ito po ay hindi pansamantala, lagi nating sinasabi, ito po ay pangmatagalan, po, ibig sabihin forever. At yun po ang pwede nating panghawakan, lakaran sa ating pong buhay. Kaya kailangan nating i-own po yun, no? Parang tanggapin po natin, angkinin natin yung ginawa po ng Panginoon. So first thing na po ay yung tinatawag po natin Christ is the primary vision carrier, no? So si Christ, no? Christ is the primary vision carrier. Bakit, no? Kasi yung konsepto po ng shadow at substance ay mahalaga pong tema sa New Testament interpretation ng sacrificial system ng Lumang Tipan. Kaya yung mga sakripisyo sa Israel, hindi bilang mga prophetic patterns. Sabihin, ito po ay tumulagi. Ritual, yung mga bagay po nila, yun tumuturo sa paran, yung substance. At sino yung substance? Si Jesus, no? Si Kristo. Kaya ang Hebrew ay po ito ng mali interpretasyon ng system, yung verse kanina,
na siya ay hindi ibang mga pinunong saserdote na kailangan pang maghandog ng mga handog araw-araw. Una, para sa kanyang kasalanan, no? At pagkatapos ay maghandog sila ng mga handog para sa kasalanan ng ibang tao. May dalawa kasi pong sacrifice po silang ginagawa. Una, kapag ikaw po ay nagkasala, pwede kang pumuntang upang magbigay ng sacrifice para sa kapatawaran. At meron naman po silang tinatawag ng yung taunan, no? Parang pangkalahatan. Sa ilalim po ng Levitical priesthood, ang mga saserdote po ay kailangan magsagawa po ng paulit-ulit na sacrifices, paghahandog ng mga sacrifices. Ang dahilan po nito ay ang limitasyon po ng kanilang mga hain. Yung dugo po ng mga hayop ay hindi kaya magbigay ng permanenteng pag-aalis ng kasalanan. Kaya ang sistemang ito ay idinisenyo upang mapanatili ang panghuling solusyon sa problema po ng kasalanan. Kaya sa ganitong konteksto, ang mga sakripisyong ito ay tinutukoy bilang anino or shadow. Kaya yung mga ritual na may mga prophetic significance na tumuturo po sa isang mataas pong realidad. So pag sinabi pong shadow, no, wala po itong itsura, no? Yung mga anino po ba natin, di ba? Pagka nakita natin, walang itsura po 'yun eh. Di ba? Tama? Wala siyang mukha, walang itsura. So ibig sabihin po noon kaya shadow kasi yung substance ay pumapatungkol po sa kay Jesus. No, yung tunay, si Jesus po yung substance, ang tunay at ang kompletong sacrifice, no? Sacrifice, the perfect sacrifice. Meron po silang tinatawag pong daily sacrifice, no? Gaya ng binanggit doon sa verse kanina. Yung araw-araw pong paghahandog sa templo ay bahagi pong tinatawag na parang ito yung tamid sacrifice, yung continual offering. Kaya yung apoy po doon, no, ay hindi po namamatay. No? Bakit? Kasi kailangan lagi pong merong isunugin bilang handog. So ayon po sa Exodus chapter 29 verse 38 and 39, sabi po sa verse, 2 tupa na 1 taong gulang ang ihandog mo sa altar araw-araw. And verse 39, isa sa umaga at isa sa hapon. Sila po ay nag-aalay, halimbawa ako, may kasalanan po ako, pwede akong mag-offer ng sacrifice para sa mapatawad ako sa kasalanan kong nagawa. Pupunta po ako doon, isa sa umaga or isa sa hapon. So yun po yung continual offering, no? Isang umaga, isang hapon. Kaya yung oras po doon sa umaga, ang sabi pong ganon, no, ay ito po ay yung ikatlong oras. Ito po ay pumapatak sa atin na humigit kumulang yung 9 o'clock, 9 a.m., ikasyam na oras. At meron naman po yung ikasyam, yung ikatlong oras, kasi ikatlong oras po eh. Sa atin po yun ay 9 a.m., almost 9 a.m. at yung ikasyam na oras naman po ay 3 p.m. naman po. Kaya yung layunin po ng sakripisyong ito, yung layunin po niya upang ipakita yung patuloy po na pangangailangan ng Israel para sa atonement. Pagpapakita po yun na kailangan po ng Israel, nangangailangan po sila ng yung kapatawaran. Ito po ay symbolic ng tuloy-tuloy pong pangailangan ng kapatawaran. Ang paulit-ulit na paghahandog ay nagsisilbing paalala na ang kasalanan ay patuloy pong nangangailangan ng kapatawaran sa ilalim po ng sistema po ng kautusan. Okay po? So bukod po dun sa araw-araw na sakripisyo, meron po silang taunang ritual. No? Meron po silang taunang ritual ding ginagawa. So yun po ay
Kaya kung titignan din po natin, halimbawa, check po muna natin itong Mark chapter 15 verse 34. Sa Mark po 15 verse 25, alas 9 noon nung umaga nang ipako siya sa krus, si Jesus. So check po, titignan po natin itong, kasi shadow nga po yun no, yung kanilang ginagawa. So isang umaga, isang hapon. So yung umaga po, yung alas 9 noon ng umaga nang ipako si Jesus sa cross. So yung morning na ginagawa nilang sacrificial, yun naman po yung oras din na si Jesus ay ipinako sa cross. So wala pong aksidente doon, no? Walang ano yun, hindi yun nagkataon. Talagang yun po ay nakatakda, nakaplano, nakatada na para ipakita na yung sacrificial na ginagawa doon sa Old Testament, ito yung substance, yung katuparan. No, alas 9 ng umaga nang ipako siya sa cross. Sabi ko kanina, 2 beses po yung ginagawa. Isang umaga, isang hapon. No, alas 9 po ng umaga ipinako si Jesus. At alam niyo kung anong oras siya namatay, alas 3 po ng hapon. So yun po ay pagpapakita na kung saan yung offering na ginagawa po nila doon sa Old Testament ng 9 a.m. at 3 p.m. ay nagkaroon po ng katuparan kay Jesucristo. Ipinako siya ng alas 9 ng umaga at siya po ay namatay ng ikatlo ng hapon. So siya po ay, yun, sabi po ganoon, Mark 15 verse 25, alas 9 noon ng umaga nang ipako siya sa krus. And Mark 15:34-7, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig yun ng mga nakatayo roon, sinabi nila, pakinggan nyo, tinatawag niya si Elias. At verse 36, tumakbo agad ang isang tao, kumuha ng espongha at isinausaw doon sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at idinampi sa bibig ni Jesus para sisipsipin niya. Sinabi ng taong iyon, tingnan natin kung darating si Elias upang ibaba siya sa krus. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. So nakita niyo po yon, no? Yung picture po na yon. Si Jesus po ang katuparan. Kung sa Old Testament po, meron pong silang tinatawag na offering, o nagsasacrifice sila para sa atonement, sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Yung ginawa po ni Jesus doon sa cross, hindi lang po ito para sa mga Jews, hindi lang para sa mga taga-Israel. Ito po ay para sa lahat at bahagi po tayo doon. So yun po, no? Alas 9 ng umaga, pinako, alas 3 ng hapon namatay. Wala pong pinagkaiba, ganun yung oras ng kanilang pag-o-offer ng sacrifice, no, morning and afternoon. So yun po ay pagpapakita na si Jesus ang siyang katuparan, no, siya ang perfect sacrifice. At alam niyo po, no, sa ang ginagawa po nila na kapag sila po ay nagsasacrifice doon, yung kanila pong daladalang isang taong tupa, no, i-check po yun ng high priest. No? I-check po niya yun kung walang kapintasan, walang dungis, walang bali yung buto, so walang sugat, i-check po niya yun. At after po i-check ng high priest po yun, ang ginagawa po niya ay ipinapatong niya po yung kanyang kamay dun sa ulo po ng kanilang i-offer bago ito patayin. No, na susundan nyo po. At ang chine-check pagka sila po ay nagdadala ng offering, hindi yung taong nagkasala. Ang chine-check yung i-offer. Kung walang dungis, walang sablay. So, alam niyo po ba, yan ay nangyari din kay Jesus? No, nung time na sinabi ni Pilato, ano pong sabi niya kay Jesus? Wala siyang nakikitang kasalanan. No po. So hindi rin aksidente po 'yon. No, yun po ay katuparan, no,
ng kanila pong ginagawa doon sa Old Testament, sa Old Covenant, hindi po aksidenteng sinabi rin ni Pilato na wala akong nakikitang kasalanan sa kanya. Pero dahil po sa kailangan po nilang, dahil sa kanilang tradisyon na meron pong kailangan palayain at ang pinalaya po ay si Barabas at si Kristo po ay ipinako. So yun po ay pagpapakita ng gaya ng ginagawa sa isang tupa, no? Chine-check muna kung walang dungis at kapag ka okay, i-declare yun na walang dungis. Ganon din po ang ginawa kay Jesus. Ang sabi sa kanya, wala akong nakitang kasalanan. So isang bagay pa ho, no? Hindi lang po yung everyday na ginagawa nila. Meron po silang yearly din bukod sa araw-araw. Meron po silang taunang ritual ng pagtubos na tinatawag o yung Yom Kippur o Day of Atonement. Na detalyadong inilalarawan po ito doon sa Book of Leviticus 16. Sa araw po na yon, ang high priest lamang ang pinapayagang pumasok doon sa most holy place. Siya ay pumapasok na may dalang dugo ng hain upang gumawa ng atonement para sa buong bayan. Yung kanina, everyday, mga individual yon. Pero ito naman, para sa buong bayan. So 2 kambing ang ginagamit sa ritual. Isa yung bilang sin offering at isa naman yung bilang scapegoat. Ito yung simbolong nagdadala ng kasalanan ng Israel na palabas po. So yun po, 2 po yung kanilang ino-offer. Isang sin offering at isang scapegoat. Kaya ang ritual po nito ay inuulit po taon-taon na nagpapakita na ang sistema ay hindi nagdadala po ng permanenteng solusyon. Kaya paulit-ulit eh. Kasi bakit? Hindi po yun yun po ay shadow lang, no? Dahil merong pino-point po yung sacrifice, ang point po noon ay kay Jesus. Kaya yun po, no? Ito po ay ang pagpasok po ng high priest dun sa most holy place ay limitado rin sa isang beses lamang sa isang taon at ginagawa po ito sa ilalim ng mahigpit na ritual na paghahanda. Kaya yung Book of Hebrews ay nagbibigay po ng theological interpretation sa ritual na ito ayon sa Hebrew chapter 9 verse 12. No, 11 verse 12 ang sabi pong ganon, si Jesus, ngunit dumating si Jesucristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa sa dati. No, higit na mabuti. Sino tinutukoy pong higit na mabuti kaysa dati? No, yung tinutukoy po diyan na higit na mabuti kaysa dati, yung dati po, ito po yung pumapatungkol po doon, yung ginagawa po ng high priest. Na po, siya po ay mas higit na mabuti kaysa doon sa high priest po doon sa Old Covenant. Pumasok siya ng mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa po ng tao at wala sa mundong ito. In verse 12, minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o guya ang dala niya, kundi sarili niyang dugo. At sa pamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa pamagitan ng kasalanan natin. So magpakailanman, no? Magkasalanan natin magpakailanman. So ito po'y permanent, no? Hindi ito pansamantala, no? Kaya sa ganito pong pananaw, yung Day of Atonement ay nagiging typological shadow ng isang mas dakilang priestly act. Sino po yung nagdala? Siya rin mismo. Ano yung dala niya? Sarili niyang dugo. Kaya yun po, no? Kaya yun po yung perfect sacrifice. Ito po yung naganap sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya yung salita pong substance ay ginagamit po ito sa theological discussion upang ipakita po yung kaibahan po ng prophetic pattern at ng actual pong katuparan. Pag sinabi pong substance, siya yung mukha. No, kanina, shadow, walang mukha. Yung substance po, siya yung mukha. No, siya yung itsura. Siya yung actual na katuparan. Kaya yung mga ritual po ng lumang tipan, ang layunin lang po nun ay ituro po yung paparating na meron pong paparating na realidad. Meron pong paparating. At ito po yung nakaturo kay Jesus. Ngunit hindi po yung reality yung ginagawa nila, kundi doon sa paparating. Ang mga Levitical priest po ay kailangan mag-alay po ng paulit-ulit. Ang kanila pong mga sakripisyo ay temporal at
symbolic. No, ito po ay temporal lang, hindi panghabang buhay. Kaya nga paulit-ulit na ginagawa nila. Kaya si Jesus, sabi niya noon, isang beses niya lang ginawa at yun ay para tubusin tayo magpakailanman. Kaya ang kanilang ministeryo ay nasa loob lamang po ng earthly sanctuary. Kaya sa kabilang banda, yung ministeryo ni Kristo ay inilalarawan bilang isang ganap at natatangi. Siya ay hindi lamang high priest, siya rin yung sakripisyong inialay. Kaya ang kanyang paghahandog ay hindi na inulit dahil ito ay inalay lang once for all. Kaya sa punto pong ito, ang Hebrews po ay hindi lamang po tumutungkol po sa paghahambing ng dalawang sistema. Hindi niya lang inahambing ng Hebrew. Binasa po natin yung dalawang system, yung old and new. Kundi pagpapakita na ang buong sacrificial structure ng lumang tipan ay nakatuon sa isang katuparan. Kaya sa ganitong liwanag, ang paulit-ulit pong cycle, yung daily sacrifices o yung yearly atonement na rituals, ay nagiging ito po ay bahagi lang ng isang prophetic framework na nagtatapos po sa isang sakripisyo, iisang sakripisyo ni Kristo. Kaya ang sistemang nag-uutos po araw-araw sa taunang paghahandog ay ipinapakita bilang isang preparatory structure na naglalayong ituro ang darating na ganap. So yun po yun, no? Nakukuha po ba natin? Nakita niyo yung ganda ng pag-ibig ng Diyos, no? So yun po ay shadow. So pangalawang bagay po, yung ownership through the once for all offering. Yun po yung pag-usapan natin. Sabing ownership, ito po yung pag-angkin dun sa katotohanan ng minsang sakripisyo ni Kristo. Sa aklat po ng Hebrew, yung priesthood at sacrificial system ng lumang tipan, ito po ay nilalarawan lamang bilang gaya ng sinabi natin kanina, ito po ay hindi ganap kasi nga ito po ay nakapoint lang kay Jesus at paulit-ulit. Ngunit ang pangunahing dahilan nito ay ang limitasyon ng mga sakripisyo ng hayop. Ang mga ito po ay kailangang ulitin sapagkat hindi sila nagbibigay po ng permanenteng solusyon sa problema ng kasalanan. Sa Hebrews chapter 7 verse 27, doon po sa verse na binasa na sa main natin kanina, inililarawan po yung kaibahan po ng saserdote sa lumang tipan at ng yung priesthood ni Jesus. Kaya sabi po, need to offer sacrifices every day. Hindi niya kailangan magsakripisyo every day as high priests do. First, for their own sin, una doon sa kanila yung araw-araw, yung sa own sin nila, then for those of the people, yung annual o yung yearly, na para naman po sa pangkalatan. Hindi niya po, ito po ay ginawa niya lang po isang beses, inoffer niya po yung kanyang sarili. So yun po yung pinakikita po doon. Kaya po yung once for all na po, yung once for all, ang sabi po, ito po ay from Greek na epapax. Ibig sabihin na po niyan, isang mahalagang termino na sa theology po ng Hebrews, ito po ay nagpapahayag po ng isang aksyon na naganap, isang aksyon permanenteng epekto. So sabi sa Hebrews chapter 10 verse 14, sabi po, kaya sa pamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. So once for all, Greek epapax, isang aksyon, permanenteng epekto. Yun po yung ibig sabihin po noon. Ito ay nagpapahayag ng isang aksyon na ganap minsan lamang, ngunit may permanente po itong epekto or bisa. Kasi sa konteksto po na aklat, no, yung terminong ito ay ginagamit upang ipakita yung sakripisyo ni Kristo, hindi po bahagi ng isang cycle ng paulit-ulit na paghandog. Kundi ito po ay isang natatanging pangyayari na nagdala ng ganap na resulta hanggang sa ngayon. Kaya yung concept po nito, dinideklara po, no, Hebrews chapter
10 verse 14, ito po, kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Ginawang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. So for by one offering, He was perfected forever those who are sanctified. Kaya sa pamamagitan lamang ng isang handog, ginawa niya pong ganap magpakailan po yung kanyang pinabanal. So sa Greek text po, yung phrase pong has perfected ay mula po sa pandiwang teleo nang ginagamit po sa perfect tense na teteleken. Sa Greek grammar po, ang perfect tense ay naglalarawan po ng isang aksyon na natapos na sa nakaraan, ngunit patuloy ang epekto sa kasalukuyan. Kaya ang mga salita pong ito ay mahalaga sapagkat ipinapakita nito yung resulta ng sakripisyo ni Kristo ay hindi pansamantala. Yung kanya pong aksyon ng paghahandog ay naganap na at ang epekto nito ay nananatili pong meron pong bisa. Kaya sa New Testament po, yung tinatawag pong yung righteousness ay nauugnay po. Yung righteousness ay nauugnay saan? Doon sa sakripisyo ni Kristo ay inilarawan bilang imputed. No, ito po ay inilagay lang, ibinigay po sa atin. Termino imputed, tumutukoy po ito sa legal reckoning or yung judicial crediting ng katuwiran. So sa ganitong pananaw po, yung katuwiran ay hindi inilarawan bilang katangiang unti-unting nabubuo, unti-unting nade-develop, unti-unting nagkakaroon sa pamamagitan po ng ritual gawa. Bagamat ito po ay sa halip inilarawan bilang isang status na ibinilang o ibinigay batay sa ginawa ni Kristo. Kita niyo po, no? Balikan natin, no? Sabi nga, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal o mga pinaging matuwid niya. So ginawa pong ganap magpakailanman. So ibig sabihin, dineclare po ng Panginoon, no? Dineclare po ng Panginoon na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay isa ng matuwid. Na yung legal status ay binigay ni Kristo, hindi po unti-unti, no, dahil nagiging prayerful ka na, hindi po ganon. Dahil marami ka nang alam na verse, medyo nagiging righteous ka na. So hindi po, no, ito po ay binigay po ng Panginoon. Bakit? Kasi ito ay resulta ng ginawa ni Jesus doon po sa cross. Kaya yun po yung naging ating pong status. Kaya ganitong konsepto po ay makikita rin sa ibang bahagi po ng New Testament. Ito po yung particular na sinulat ni Pablo na kung saan yung katuwiran ay nilalarawan bilang isang reckoned righteousness. Ito pong terminology ito ay legal na karakter. Katulad po ng isang hukom na nagdideklara ng isang legal standing. So ito na yung katayuan po natin. No, hindi na po mababago yun kung ikaw po may pananampalataya kay Kristo. Kaya sumampalataya kay Kristo, dineclared ka ng Panginoon that you are righteous in the front of God. Kaya kapag tayo po tinitignan po ng Diyos, ang nakikita po sa atin ng Diyos, hindi yung kasalanan mo, hindi yung kamalian mo, ang nakikita niya yung Kristong nagbayad sa atin. So ganun po, kaya tayo tulungan natin sarili natin na maunawaan at lumakad po tayo, hindi doon sa parang lagi nating sinisisi yung sarili natin, lagi natin tinitignan yung sarili natin na parang kulang pa yung nagagawa ko kay Lord. Lagi nating sinusukat yung sarili natin na parang hindi ka pa sapat doon sa Panginoon. So lahat po ng yon ay pagpapakita lang po na hindi natin naunawaan yung ginawa ni Kristo. No, si Kristo, yung katuwiran ng Panginoon, ang siyang ibinigay po sa atin. At yun po ang naging resulta po noon. Kaya ang aklat po ng Hebrew nagpapakita ng sakripisyo ni Kristo ay may ganap pong bisa. Dahil ito ay inalay minsan lamang. So, ito po ay inalay at minsan lamang. Kaya sa ilalim po ng sa old system, ang saserdote po, lagi sila naghahandog taon-taon. Ang kabanalan po ng sistema ay nakaangkla doon sa patuloy na paghahandog ng dugo ng hayop. Nalilinis lang sila, nagiging matuwid sila pagka nagsasacrifice sila, pero after po noon, mawawala na naman yon. Kaya sa Hebrews chapter 10 verse
12, di ba? Yung ministry pong ginawa ng Panginoon, sabi pong gano'n, sa Hebrews 10:12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito maulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. Alam niyo po, sa kanila pong sa templo na po, o sa kanila pong kung saan sila nagsasacrifice, meron pong isang bagay na wala po doon. Ang isang bagay po, no, isang furniture na wala po doon ay yung upuan. Kaya ang mga high priest, hindi po sila umuupo. Lagi pong nakatayo. Wala kang makikita sa tabernacle, sa temple, ng upuan. Ano po? Bakit walang upuan? Kasi yun po ay pagpapakita na hindi pwedeng umupo ang saserdote. Kasi bakit? Dahil hindi pa tapos, dahil tuloy-tuloy, no? Dahil tuloy-tuloy po yung paghahandog. Pero yung ginawa po ni Jesus, ito pong larawan ng pag-upo ng high priest ay meron pong malaking kahulugan sa konteksto po ng templo. Sa lumang tipan nga, walang upuan sa loob ng sanctuary para mga saserdote. Sapagkat yung kanilang gawain po hindi natatapos. Yung patuloy pong magpaghahandog ay nagpapakita po na ang sistema ay nananatiling proseso. Sa paglalaraw po ng Hebrew po, no, ng verse po na to, ang pag-upo ni Kristo sa kanan ng Diyos, ito po ay symbolic declaration na ang gawain ng paghahandog ay ganap ng natapos. Kaya siya po ay umupo. At hindi po ginagawa po ng mga priest yan doon sa Old Covenant. Pero merong isang high priest na gumawa, si Jesus. After po niya na maghandog, siya po ay umupo. Kaya sa theological structure po, yung konseptong once for all ng offering ay hindi po nagsisilbi pong pundasyon at katiyakan po ng kaligtasan po natin. Kaya yung sakripisyo ni Kristo ay hindi po nakasalalay sa paulit-ulit na ritual o karagdagang paghandog. Ito po ay inilalarawan bilang isang natatanging priestly act na mayroon pong permanent effect. No, yun po yung bagay po na yon. Kaya yun po yung concept na yon na nagbibigay ng paliwanag kung bakit yung aklat po ng Hebreo ay paulit-ulit naghahambing. Kung babasahin niyo po yung Book of Hebrew, lagi po ito po yung book of comparison. Lagi nilang i-compare, may comparison. No, pero laging dinideklara po ng author po na yan, mas higit, mas maganda, mas higit, mas maganda. Laging ganun po, tinutukoy pong mas higit at mas maganda si Jesus kaysa doon po sa mga nauna. So yun po yung old system. Kaya ang kaibahan pong ito ay bumubuo po ng pangunahing argumento ng aklat na ang buong sacrificial system sa lumang tipan ay naging temporary structure lamang para sa isang ganap na paghahandog. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So pangatlong bagay, living from the perfect sacrifice. Living from the perfect sacrifice. So ano epekto nito sa believer, sa ating mga mananampalataya? Ang dalawang pangunahing idea na kaloob sa talatang ito, isang natapos na gawain ng sakripisyo, yung gawa ni Kristo, hindi na ito paulit-ulit, kundi ganap at permanent. Ito, at pangalawang bagay, isang estado ng covenant community na ang mga tumanggap ng bunga ng kanyang sakripisyo ay kabilang po sa bagong covenant na itinalaga ng Diyos. Sa Greek word nga, ito po yung has perfected. Ito yun, tayo ay nasa perfect tense na nagpapahiwatig. Yung sabi nga, ginawa niyang he has perfected. No? Nagpapahiwatig na ang aksyon ay natapos na ngunit may patuloy na epekto. Kaya yung perfection ay tumutukoy po sa complete priestly access sa presensya ng Diyos. Isang bagay po na hindi kayang ibigay sa lumang sacrificial system. Wala pong silang access sa presence ng God sa old system. Ngayon tayo may access na. Bakit? Binuksan na po ng Panginoon napunit na po yung tabing. Kaya yung aksyon ni Kristo po ay natapos na at mayroon pong permanent effect. At ngayon tayo na meron na sumampalataya, tumanggap, naniwala sa ginawa ng Panginoon, meron tayong covenant access sa Diyos. Kaya tayo ngayon ay declared na pinatawad ng Panginoon at anytime nasaan ka man ay makalaya ka na
makapasok sa presensya po ng Panginoon. So yung sabi ganun, those who are sanctified, no, sabi dun sa verse na binasa natin, ay mula po sa Greek na hagayazo, na nangangahulugan pong to set apart, to consecrate, or to dedicated to God. No, set apart, consecrate, or dedicated to God. Sa tekstong ito na po ay naglalarawan ng kasalukuyang estado na ang taong nanampalataya at kabilang na ngayon doon sa covenant community po ng Panginoon. Sa pamagitan po ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng bawat mananampalataya ng permanent standing sa presensya po ng Diyos. Kaya ang buhay po ng isang believer ay nagmumula po doon sa ganap na priestly access na ito. Ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus, kaya tayo nagkaroon po ng access, kaya yung daily outflow po ng dedication at living for God ay natural na bunga ng kanyang sakripisyo. Kaya yung mga ginagawa natin, daily living natin, ito po yung mga natural na bunga ng perfect sacrifice, hindi ito sariling effort. Yung pagiging mabuting tao mo, yung pagiging matulungin mo sa kapwa. So yun po ay bunga ng perfect sacrifice, no, na ating pong na tinanggap sa Panginoon. Kaya sa ilalim po noon, no, ng Levitical system, yung mga sakripisyo na inuulit araw-araw, taon-taon, yung mga pari ay patuloy pong nalilingkod sa altar at yung ritual ay limitado at hindi nagdadala ng permanent completion. Pero sa ministry po ni Kristo, no, yung sakripisyo po ay isang natatanging isang priestly act, no, ayon sa Hebrews 10:12 nga. But this man, after offering one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Kaya ang pag-upo po ni Kristo, ulitin po natin, ay symbol ng completed work. Isang contrast doon sa endless service ng Levitical. No, hindi na ho tayo pinatatawad ng Panginoon based doon sa mga sacrifice na ginagawa po natin. O yung mga act po natin, no? Na sa tingin mo parang nakagawa ka ng mali, mag-o-offer ka, parang gagawa ka ng isang bagay para patawarin ka ng Lord. Mga kapatid, tapos na po yun eh. Kaya i-own na po natin, angkinin na natin yung ginawa po ng Panginoon. Binigyan tayo ng access, yung righteousness ng Panginoong Jesucristo ay ibinigay po sa atin. Kaya tignan po natin na every time na nagkakamali ka, huwag mong tignan na laging lumalayo ang God sa atin. No, ang sabi pong ganoon, ang pinag-isa na ng Panginoon, ng Diyos, ay hindi pwedeng pag-ihiwalayin ng tao. So hindi po yun talaga original na ginagamit sa kasal. Yun po ay patungkol po sa atin na sumampalataya, pinag-isa kay Jesus, wala pong makakapaghiwalay na. No? Kasi hindi yun po hindi yun patungkol po sa kasal. Kasi kung sa kasal magiging sinungaling po yung verse, no po. Kasi marami pong ikinasal na uwi po sa hiwalayan, no? Na uwi po sa paghihiwalay. So hindi po yung patungkol doon. Ibig sabihin, yung pinaging isa ni Kristo ay yung pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Yun po ay pumapatungkol originally, meaning po noon ay yung tao at kay Jesus na sumampalataya. Nagkaroon po tayo ng union ng pagiging isa sa ating pong Panginoon. Kaya mga believers po ay saints, no, holy ones, dahil po empowered at dedicated kay Christ. No? Yung mga gamit po doon sa tabernacle, yun po ay naging holy because ito po ay gamit po, no, ginagamit po ng priest. Gamit po ng priest po yon, yung mga nandoon sa tabernacle. May kanya-kanya po yung function, yung mga gamit po doon sa tabernacle. So ngayon, kasi po yun ay consecrated, po, talagang nakadedicated. Ngayon tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay pinaging banal. No? Tayo po ay tinawag naging banal tayo sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi tayo po ay dedicated na kay Christ. No? Tayo po ay kinonsecrate na ng Panginoon. Tayo po ay hiniwalay na ng Panginoon. Bakit? Kasi tayo po ay na kay Kristo na eh. Kaya ikaw, dahil sa perfect sacrifice po ng Panginoon, no, dahil tayo po ay, yung sakripisyo ni Kristo ay nagkaroon po ng permanent standing po sa atin,
Yung mga tumanggap po ay bunga ng kanyang sakripisyo, itinilagana ng Diyos. Yung daily outflow ng buhay po natin, itinilagana ng Diyos na nagmumula dun sa perfect sacrifice, hindi po sa sariling effort po natin. No? Yung mga daily outflow ng buhay po natin, ito po yung nagmula sa perfect sacrifice po ng Panginoon. Ibig sabihin, yung naging matuwid ka sa harap ng Panginoon, yung naging banal ka sa harap ng Panginoon, yung naging katanggap-tanggap ka sa Panginoon. Kaya from now on, mga kapatid, na po, kung kayo po yung mananalangin sa Panginoon, huwag kayong magmakaawa na parang, Lord, paging dapatin mo kami. Kasi kapag ganun po ang prayer po natin, 100% hindi natin naunawaan yung sacrifice na ginawa ni Jesus. Na po, pinaging dapat na po tayo dahil merong Kristo. Siya po ang nagdala ng kanyang offer, sarili niya, yung dugo niya, ang dala niya para sa kapatawaran po natin. Okay po? Kaya, yun po yun, yung ating pong the perfect sacrifice na ating pong pinag-uusapan. Kaya yung pangunawa po doon sa verse po na yun na He doesn't need to offer sacrifices every day, isang susi sa ating kapahingahan na rest. Ang reliyon po ay laging nagsasabing gawin mo ito araw-araw para tanggapin ka ng Panginoon. No? Ganun po ang religion. Gawin mo ito para i-accept ka ng Panginoon. Pero ang gospel po no, na nagsasabi ginawa na ito ni Jesus nang minsan lang para sa lahat. Kaya kapag ang ating pong paningin, ang ating pong vision ay nandun sa finished work ng Panginoon at tunay nating pinaniniwalaan, ang ating pong buhay ay nagiging ito po ay nagkakaroon ka ng pasasalamat sa Kanya dahil tayo po ay binayaran ng Panginoon at ginawa tayong perfect. Na bakit? Kasi yung sacrifice na ginawa, na inoffer, it's a perfect sacrifice. Kaya tayo po ay ginawa naman ng Panginoong Kristo na perfected forever. No? Perfected tayo forever. So yun ang sabi ng Panginoon na doon sa mga verse na binasa po natin, na tayo po ay ginawa ng Panginoon, no? Pinaging banal magpakailanman. Tapos titignan natin sarili natin na parang hindi ka dapat, parang kulang. No? So hindi tayo nagiging banal based doon sa ginawa po natin. Nagiging banal tayo kasi merong banal na tumahan sa atin dahil sumampalataya po tayo doon. Amen. So, reflection questions. Ito po, bakit kailangang ulit-ulitin ng mga pari sa lumang tipan ang kanilang sacrifices? Ano ang ipinapakita nito tungkol doon sa limitasyon ng mga hain? No? Kanina pa nag-usapan natin yan. Pangalawa, paano pinapakita ng Hebrews na si Jesus Christ ang katuparan ng lahat ng sakripisyong lumang tipan? Pangatlo, ano yung natutunan mo tungkol sa perfect sacrifice at ang kasapatan na ginawa ni Jesus para sa kasalanan? Okay, and this is the key truth. Declaration po ito, no? Christ is perfect once for all. Sacrifice is the fulfillment of every Old Testament offering, giving complete forgiveness and access to God. So, amen. Tayo po yung manalangin. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito na kami ay nakapag-aral ng salita mo at dalangin po namin na tulungan kami mas maunawaan pa. Lakaran na namin ito, Panginoon, na yung bagay na ginawa mo. It's a perfect sacrifice. Wala nang pwedeng makapaghiwalay. Wala nang pwedeng makapagbago, Panginoon. Kaya salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa gabing ito. Kasama po ng mga kapatid naming nandito ngayon. We continue to praise you and honor you, Lord God. In Jesus' name, amen at amen.